ang pangako ko. Hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo. We might as well invite DFA and Bureau of Immigration to explain to the committee with regards to the documents, especially this passport being used by Harry Roque, because alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. Net mo, hindi mo makukuha dito. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi 'di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Former presidential spokesperson Atty. Harry Roque ay madideport pabalik sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang ay ginagawa na nila ang makakaya upang maibalik sa bansa si Atty. Harry Roque na mayroong arrest warrant na isinulong ng Quadcom dahil sa pagkasangkot nito sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Subalit Atty. Harry Roque, mariin, na nanindigan na hindi siya mapapauwi sa bansa dahil nag-apply na di umano ito ng political asylum o tulong sa bansang the Netherlands dahil isa siya sa matatayong legal defense ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Tila nang asar pa ito nang sabihin sa mga taga-suporta ng mga Duterte sa the Netherlands na hindi siya mapapauwi. Nek-nek nyo. Ito ang sinabi ni former presidential spokesperson. Samantala, Malacanang spokesperson Atty. Claire Castro ay hinamon si Atty. Roque na umuwi ng bansa upang harapin ang mga kasong isinampa sa kanya. Ani Castro ay nanawagan na bring back home Roque. Naaniya ay nagtatago sa bansang the Netherlands. Sa kaugnay na balita ay umurong ang Office of the Solicitor General. Natatayong legal team ng Pangulo hinggil sa hinihingi na komento ng Supreme Court kaugnay sa consolidated petition ng mga anak ni former President Duterte na sina Paulo, Pulong at Kitty Duterte na writ of habeas corpus kaugnay sa pagkaaresto ng ICC sa dating Pangulo ng walang legal di umano at formal na paglilitis o utos ng korte sa bansa. Nanindigan ng OSG o Office of the Solicitor General na si Atty. Guevara na walang jurisdiksyon ng ICC o International Criminal Court sa bansa dahil 2019 pa umalis ang Pilipinas dito at gumagana di umano ang judicial, soberanya at investigatory system ng Pilipinas. We might as well invite DFA and Bureau of Immigration to explain to the committee with regards to the documents, especially this passport being used by Harry Roque, because alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. So, nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. So, malalaman natin siguro yan in the next hearing, no? Then, we'll ask the DFA kung anong pwedeng mga legal remedies with regards to the order of the House in relation to the passports and documents na ginagamit ni Atty. Harry Roque. Pwede ipa-cancel yan, sir? Let us ask the legal opinion of the legal department of the House and of course the legal department also of the DFA. Sir, anong liability ng DFA and BI? As of now, we cannot talk about the liabilities of the two agency, but sabi ko na nga, they have to explain to the committee na Harry Roque is cited in contempt but is scot-free, especially ngayon lumabas na talaga with BP Sara pa and all other entourage dun sa The Hague. So, susulatan ninyo, sir? Susulatan ng Quadcom? Definitely, they will be invited in the next hearing. I will ask the chairman, especially the lead chairperson, si Chairman Barbers, that we will invite the BI with regards to that. Sir, when's the next hearing? Tentatively Friday, but let us see if it will be postponed. Sir, ano lang po yung naramdaman nyo na nakita nyo si Atty. Harry Roque na ang tagal nang hinahanap ng Quadcom tas andun siya bigla? Wala, ganun lang. Okay lang sa akin. But of course, agencies should explain, no? Concerned agencies should explain to the committee and to the House bakit ganun, no? Yusek, how does the government view Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a House inquiry into Philippine offshore gaming operators? Actually, hindi po, I cannot speak in behalf of the Quadcom.
in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant, no, ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Atty. Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi 'di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Nel Maribuhok, UNTV. Other issue po. Tungkol po dun sa pagkadismaya ng MILF Central Committee po sa pagkakatalaga ng BARM Interim Chief. Dahil sinasabi nila na may paglabag daw po ito dun sa Bangsamoro Organic Law. Sinabi naman po nung mga tao na umaten po doon sa MILF Consultative Assembly na meron pong prerogative ang Pangulo na mag-appoint po ng interim chief minister. Sa ngayon po, bagong-bago po, ang hiling po natin sana po sa pamunuan po ng MILF, ay bigyan po muna natin ng chance. Kapag ka po hindi naging maayos ang magiging pamumuno po ng bagong na-appoint na ICM, maaari po nating pag-usapan muli ito para po sa ikagaganda po, no? Ng nasabi po nga Bangsamoro. Hindi po ba And nababahala? MILF. Opo, hindi po ba nababahala ang palasyo na maaaring makompromiso yung peace agreement dahil po dito? Hindi naman po dahil sa maganda pong pag-uusap yan. Sabi nga po natin na since may prerogative po ang Pangulo na mag-appoint, bigyan lang po natin ng chance. Kapag ka po merong hindi naging magandang pangyayari, then that's the time na the President will make an immediate action. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? May statement po si dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Apo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po. Yung kanilang partido ay ka-alyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po ay hindi dumalo sa last campaign sa Tacloban, sa Leyte po, dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog at hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Sam Medanilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po kung ano po yung topic ng pag-uusapan later ng BSP with President Marcos po kung sakali. Wala pa po kaming agenda. Pasensya lang po. Meron lang po kami schedule na with the meeting with the BSP. Tapos, going po dun sa question ko, yung na-report po recently na foreign debt climbs to record 137.63 billion. Last year po, yung debt to GDP ratio raw ng Pilipinas medyo slightly higher compared dun sa target na 6.6%. Ang natala po 60.7%. For this year po ba, confident pa rin po ba ang Marcos administration na marireach po natin yung target natin na debt to GDP ratio for this year po? Of course, lagi po tayo dapat na positive. Ganun po.
despite po doon sa mga economic issues at geopolitical developments na nangyayari po. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Sige po. Thank you po. Last two questions, Christian Nel Salazar, RMN. Good morning po, Yusek. Any comments or explanation lang po sa Palace regarding sa 43 cases presented during the ICC hearing? Kasi as the basis of charges against former President Duterte, may mga confusions po kasi sa social media na malayo po yung datos doon sa 30,000 na laging binabanggit ng critics ng Duterte. Okay, kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yung napatay according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didinggin. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakyat lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Pero yung combined 43 killings po sa prosecutor's case can still constitute po ba as crimes against humanity or may certain required number po para pumasok siya sa ganong kaso? Sa ano na po siguro yan? Sa pag-decision na po yan ng ICC. Wala na po kasi po tayong hawak dito. Yung government po ba nag-initiate din po ng independent investigation dun sa 43 cases before pa mapunta sa ICC? Pagkakaalam po natin, nagkaroon po ng pag-iimbestiga mismo sa Quadcom. Pero in particular na ang pamahalaan po ni Pangulong Duterte, in particular ang palasyo, wala po. Maybe po sa DOJ kung nakapagsampa na po ito ng mga kaso, yung ibang mga complainants. Malamang nasa DOJ po yan. Thank you po. Last question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Pa-expound na lang po, Yusek, sana sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na 4 po sila kasama si Pangulong Marcos, Secretary Eduardo Año at Secretary Gilbert Chodoro ang nagplano po para maaresto si ex-President Duterte. Paki-ano na lang po yung circumstances at kasi parang ginagamit po ito, parang tinitwist po yung pagplano at makaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng mga nasabing opisyal. Thank you. Wala naman po dapat ibatikos. Kung nagkaroon man po sila ng pagmi-meeting, dahil ito ay ayon sa pagtulong sa Interpol, wala pong masama. Pero ako po bilang press officer ay wala pong particular, specific na kaalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Na tanong ay ito, papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito? Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. So sir, mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundan. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes.
Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito, hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes, na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito, sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakaharap niya. Tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang sa natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada Trevilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin kung nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment niyo kay Senator? Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap, lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. Ibig sabihin, so in short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yun nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Ni-revoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi sa dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. So sir, ang tanong sir is, papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon.
Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang session, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa mga Kahit wal- kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arrestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sang-ayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. And you will also not allow it, sir? Yes. Walang session? Yes. Paano po Interpol na magsiserve ng warrant of arrest? Hindi rin sila allowed pumasok? Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing ganun. Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like, sir? Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado. At hindi rin para sa akin na sabihin ko ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya yun. Sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, piliin niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Yung sinabi niyo po na bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Hindi ko sinabing tutulungan siya hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Yun nga sir, nabanggit niya, hanggat may hinihintay siya sa SC. Gusto niya na dito siya sa Senate. Pwede naman yon, pero hindi na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema eh. Yun sana yung pwedeng sandala nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-issue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na po nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate Wala. for hearings? Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo, makatutulong yun yung, para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero, kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Pero sir, do you support the hearing? It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator, and dependency of a case should not prevent that.
klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso. Dahil Tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question, Annalisa Berano, Bomboradio. Yusek, good morning. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Thank you. Marami po nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Muli, wag natin iwan yung issue ng extrajudicial killings. Meron pong mga namatay. Meron pong mga nagrereklamo. At ang mga nagrereklamong ito ay noong pa po 2017. Hindi po ito sa panahon ni Pangulong Marcos. Okay. Sa mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC through the Interpol, wala pong nagre-resign ayon po kay General Fajardo. Kung wala pong nagre-resign, mas maganda po, di masaya po siya. Thank you, ma'am. Next wala po, loyalty check, wala po. Dahil kampante po ang Pangulo na ang ginawa po naman ng administrasyon ay naaayon sa batas. Even makes it sadder, mas nakakalungkot na nung 7 taon na dumaan, they had no choice but to pin their hopes on a foreign court. 'Di ba? Parang sa ngayon, kinukot siya na sinasabing we're surrendering our sovereignty. Pero kung isipin mo, mas nakakalungkot na kung ikaw nasa side ng mga kapamilya na napatay, na kailangan mong umasa sa isang korte na sobrang layo, na hindi mo makuha yung inaasa mong katarungan dun sa mga pulis, sa mga korte dito mismo sa bansa natin. And I think this is for me the impact of what's happening yesterday.